Sa murang edad ay hinarap ni Elnard ang matinding hamon ng pagsasaka upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa kalaunan, di lang ang kanyang pamilya kundi buong bayan ang nabigyan niya ng inspirasyon. Gusto ko organiko. Organic farming sa Siquijor. Elnard Impal, bagong sibol ng pagsasaka. Hindi man naging madali, itinuturing ni Elnard na biyaya ang natapos niyang pag-aaral. Pagkatapos ko ng mag-high school, pumunta ako ng Dumaguete para mag-take ng seminarista. Pero hindi talaga yung linya ko, yung daan ko na maging pare ako. So bumalik ako dito sa Siquijor at nagsaka. Kasi walang oportunidad na makapag-aral kasi mahirap yung pamilya namin. 10 kaming magkakapatid, pangatlo ako. So mahirapan talaga yung pamilya namin na makapag-aral. So pinapatuloy ko yung pag-aaral sa TISDA. Pinapili ako ng 2 course eh. Pero nakita ko yung pinakamagandang course doon ay yung Hotel and Restaurant Service Technology. Sabi nila walang scholarship ng Hotel and Restaurant. Nandun lang pala sa agriculture. So naisip ko naman, marunong naman ako mag-araro. So nag-agriculture ako. Naglalakad kami ng 5 kilometro araw-araw papunta sa pag-aaral. So sa awa ng Diyos, natapos ko yon. Tulad ng isang malusog na tanim, lumago ang pagsasakang isinagawa ni Elnard sa tamang pangangalaga at determinasyon. Yung natutunan ko sa TISDA, ina-apply ko dito sa aking farm. Nag-start ako doon diyan sa likod ng bahay, mga 20 square meter. Tinataniman ko ng repolyo, ampalaya. So hanggang ini-expand ko yung farm ko hanggang dito. Pero nung pagdating dito, walang tubig, nagsimula sa wala. Pangunahing suliranin ang kawalan ng tubig sa lupang tinatamnan niya na nasa gitna ng bulubunduking lugar, kalahating kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Tuwing tag-init, ang lupa dito ay parang abo at tuyong-tuyo. Naghakot ako ng tubig galing sa baba, papunta dito. Nagpapasan ako ng galon, container, papaangat dito. Kailangan kung kaya mong pasanin yon galing sa baba hanggang dito na. Ilang bisis kaming magbalik-balik sa isang araw para lang madiligan na yung halaman namin. Nagsilbing daan ang suliranin sa tubig upang mabuo ni Elnard ang innovative drip irrigation. Ito yung innovative drip irrigation kung na-invento ko. Na ito ay yari sa buti ng soft drinks, 1.5, tingting, at saka yung lubid. Ito ay binutasan sa dulo at yung takip ay binutasan ng maliit na doon nakalagay yung tingting at saka yung lubid. So ito ay nakasabit sa kahoy. Yung lubid na nakatali dyan, ilagay sa puno. Kasi itong technology nito ay 2 puno ang naka-benefits at saka lagyan ng tubig. Ang tingting ay yan ang control. Kasi yung tingting ay sa dulo malaki. Pag hinihila mo, hinto. Pag sinusundot mo, tutulo yun. So, yun, inilagay ko dito sa farm. Malaking tulong sa paghahalaman yun, yung ganong technology. So, araw-araw namin yung nilagyan ng tubig. Pagkahapon, maubos na yan, depende sa init. Tubig lang ang ididilig kasi hindi pwede yan lalagyan ng mga concoction. Kasi may expose yan sa init. Yung concoction, magmumolds yun. Hindi natutulo yung tubig. Dahil sa kanyang imbensyon, kinilala ng kagawaran ng pagsasaka si Elnard bilang Outstanding Young Farmer noong taong 2007. Pumangalawa siya sa National Gawad Saka Search Young Farmer category sa edad na 20 taon. Taong 2010, itinanghal siyang Outstanding Young Farmer, first place winner dahil sa ipinakita niyang husay sa pagsasaka at paghikayat ng iba pang kabataan. Dito sa Siquijor, mababa ang tingin sa mga tao kapag magsaka ka. Ang Siquijor is nag-export ng tao eh, kasi gusto nilang yumaman. So pinalitan na nila yung lifestyle nila. Pero yung problema pa rin ay patuloy pa rin yung pagkain. Sabi ni Gobernador, paano natin masolve ang problema natin dito na
ang mga kabataan, wala na silang inclination sa farming. Pag nag-ikot ka sa barangay, nakaano lang doon, nakatambay-tambay, naglalaro ng basketball, yung iba nag-sticks, naglalaro, nagsusugal. Gusto ko rin pong matulungan yung kabataan, lalo na ngayon ang mga kabataan na hindi na gusto yung pagsasaka. So, ang gusto ko po ay ipinakita sa kanila may kita talaga sa pagsasaka. Naging pinuno siya ng 4-H Club sa kanilang barangay, isang organisasyon ng mga kabataang hinuhubog ng municipal at provincial agriculture offices sa tulong ng Department of Agriculture kasama na ng Agricultural Training Institute. Naging presidente din siya ng municipal, provincial at regional 4-H federations. Mahalaga yung role ni Elnard kasi siya mismo ang nag-set sa ibang kabataan will engage into farming as a way of livelihood. Pinakita niya through example sa mga kabataan namin dito, hindi lang dito sa bayan namin sa San Juan. It's also throughout the province of Siquijor. Yung farm niya, ginagawa naming learning site sa mga kabataan. Yung una, kung naging training dito, 5 batch na ng Adopt a Farm Youth sa 4-H Club. Ako ay nag-adapt ng mga 4-H galing sa ibang probinsya within the Region 7 na dito ko stay within 1 month. Yung turuan ko sila ng pagpa-farm. Kung ano ang technology ko, ibibigay ko sa kanila lahat para pagdating sa kanilang bahay ay matutunan din nila. Madalang ang transportasyon kung saan naninirahan at nagsasaka si Elnard. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang sa pagsali niya sa pagsasanay at pagbabahagi ng mga kaalaman sa pagsasaka sa loob at labas ng San Juan. We sent Elnard through seminars and trainings to enhance his knowledge in agriculture. Kalaunan, naging siya, MS namin sa FITS, pagsasaka siyentista siya namin, at naging resource person na siya, especially in organic agriculture. Yung mga training ng ETI, malaking tulong talaga sa akin yan. Kasi yan ang pinapractice ko. Gusto ko pong ma-improve talaga yung paano pagsasaka. Bukod sa pagiging magsasakang siyentista, si Elnard ay isang accredited trainer sa organic agriculture sa bisa ng national certification niya o NC2. Nagsimula sa maliit na pirasong lupang tinatamnan sa loob ng bakuran. Ang Elnard's Farm ay higit na lumawak na at nagpapakita ng sari-saring pananim, kabilang ang vegetable at herbs, root crops at fruit trees. Nandito po tayo ngayon sa maliit na farm ni Elnard. Ito ay composed of different vegetables. May mga fruit trees tayo at saka gulay. Dito sa farm ko, parang integrated. Kulang lang dito ispan at saka palayan. Dito makikita natin yung drip irrigation na pinakita natin kanina, isang malakihan na pamamaraan. May greenhouse ako dito. Ang laman ay Chinese cabbage at cauliflower. Isinagawa ni Elnard ang crop rotation at companion planting, kung saan ang isang halaman ay may hatid na pakinabang sa iba pang halaman. Dito, yung makikita natin yung namumunga na talong. So, talong, ini-intercrop namin ng tinatabihan namin ng onion para ma-repel yung mga insekto niya sa talong. Sari-sari yung tanim ko. Kasi halimbawa, yung gulay na isa, yung baho niya ay maging repellent sa isang halaman. So, hindi na-atake yung insekto nang dahil sa amoy niya. Bukod sa mga pananim, ang mga alagang hayop ay may mahalagang tungkulin sa organikong pagsasaka. May fertilizer ako ginagawa, yung i-permit ko yung carbonized rice hull at saka yung ipot ng manok o tayo ng rabbit for 7 days. Yun ang ginagamit kong compost. Yung mixture niya ay 70% carbonized rice hull, 30% na tae ng kuniho, pwede rin ng kambing, pwede rin ng manok. In-spray ng concoction, indigenous microorganism, fermented plant juice, fish amino acid, fermented fruit juice, at saka calcium phosphate. Parang nandyan na lahat yung minerals niya. Saka tinabunan ng sako. After 3 days, mix mo ulit,
spray ulit ng concoction. Tapos after 3 days na naman, i-mix mo ulit, spray ka ulit ng concoction. Tapos hintayin mo yung lumamig na yon. Kasi mainit yun pag mix mo. Pag lalamig na yon, pwede na gamitin sa farm as fertilizer. Before planting at saka during the vegetative stage, pag laki niya hanggang sa pagbubunga nito. Ano pa ang naging inspirasyon ni Elnard sa pagtataguyod niya ng kabuhayan sa agrikultura? Unang-una talaga yung pamilya ko. Kasi gusto kong yung pamilya ko ay mahaon sa hirap. Hindi naman kami nakapag-aral ng malaking pinag-aralan. Sabi ko naman sa sarili ko, we are blessed in different ways. Nung nag-start ako, parang sinasaway ako ng mga kapatid ko. Bakit daw ako nag-aral ng agriculture? Bakit daw ako nagsaka? Na yun ang tradisyonal na pamumuhay. Na nakita nila na hindi umangat. Pero nung naging gawad saka ako, hindi sila nakapagsalita. Tahimik sila. At dito, na-introduce ko sa mga magulang ko na ang pagsasaka ay may kita. Yung price ko sa gawad saka ay pinaayos ko ng bahay mga 100,000. Ang premyo, wala na mo ihatag o lahing kuan among gipahalona sa among pagpuyo nga gamay ang balay sa una, karon nahimo na kay tuan namo ipahalona sa among balay. Kabataan, kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Nasa kamay mo ang magandang kinabukasan. Tahakin mo ang saganang daan sa pagsasakang para sa bayan. Gusto ko, organiko. O aking bayan, sulat, organikong agrikultura.